The Golden Boy Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiads ay tungkol sa sikreto ng spoke sign o itong tinatawag na sun symbol for Yamashita Treasures. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo. Okay, shoutout tayo kay Boy Tilaw, kay Rudy Glasi, shoutout din kay Cirilo Jaom, Raul Trangia, Kawan Heart TV, Aldrin Jacinto, user WP5, kay Kenneth Miguel Sr., shoutout din kay Musita Pahigal, kay Tating Naliman Salay, Arnel Lapor, Robert Cabunilas, Domingo Casimilio, Vic Michael Pagote, Jonas Teng, and lastly shoutout kina user FU2, kay Jero Mendoza, at kay Nico Aninga, at sa mga nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay mga katiads. Meron tayong i-decode ngayon at i-explain, i-reveal na sekreto ng sunspoke, itong simbolo ng sun or spoke sign ng Yamashita Treasures. Okay, yan ang mga picture na yan at atin yan balikan mamaya. Okay, so dito muna tayo sa history of the spokes, kung paano ito ginamit at saan ito nakuha ng mga Hapon. Okay, ang spoke sign or sun symbol for treasures, ito yung nag-origin or originate sa South America, dyan sa El Dorado, doon sa Mexico, sa sibilisasyon ng Inca at Maya. Merong kingdom doon na napakaraming ginto at ito yung mga ginagamit nila na simbolo. Yan ang sun na merong parang mga letter V na nagaganyan. Okay, hindi natin to nakikita sa Yamashita Treasures, pero mamaya ay meron tayong makikitang kahawig nito, kahawig ng mga Yamashita spoke symbol. Ito na ginagamit ito sa Yamashita Treasures, ang chrysanthemum. Yan ay bulaklak na chrysanthemum, nakaganyan yan. At kapag sa emperor talaga yan, kasi ang chrysanthemum ay emperor's emblem. Okay, kapag 16 petals yan ay sa emperor, kasi yung 16 yun ang kanilang clans yata yun, number of clans or families sa clan ng emperor. Okay, so 16, at kapag sobra sa 16 at kulang sa 16, hindi yan yung chrysanthemum na treasure symbol, kundi yan ang tinatawag na bomba or explosive. Halimbawa 6 lang, hindi yan treasures ang 6. Okay, yan ang mapanganib na explosives, lalo na kapag may mga ganyan yan, guhit sa gilid na ayan, akmang sasabog na siya. Okay, kaya ang sikreto sa chrysanthemum ay 16 talaga siya ka petals, at ang spoke sign na ginagamit din sa emperor ay 16 din ka 16 siya ka sunrise. Okay, at kapag ang nakita nyo ay masyadong dikit-dikit, itong grabe na talaga kadikit kanya na, at nasa 30 o 40 na siya ka sunrise, so yan ang ating kinakatakutan na bomba. Yan ang booby trap. Ito, booby trap ito mga katiads. Itong isa, okay yan. Okay, patuloy pa tayo sa ibang sun symbol na ginagamit sa itong kingdom ng mga Incas at Mayans. So meron silang sun symbol na parang in-slice lang, parang naka-X, nakaganyan. Yan, pero hindi yan ginagamit sa Yamashita Treasures. Ang ginagamit ay yung bilog lang at merong talagang X na nagaganyan. Okay, ginagamit din sa Incas at Mayans. Ito lang, bilog at may butas. So yan, kinuha yan ng Hapon, ginamit yan na simbolo for treasure under or treasure on the spot.
Napakagaling talaga ng mga Hapon, di ba mga katiyats? Ngayon, atin yan dagdagan. Okay, itong parang letter D na parang letter D lang siya nagaganyan, and then may guhit sa baba. Okay, yan ay yung west. Okay, yan ay west. At kapag may ano siya ganyan, may sinag, ibig sabihin ay madaling araw, so east. At kapag ganyan na wala nang sinag kasi palubog na siya, ito ay west. Okay, magaling talagang Hapon, mga katiyats, di ba? At ang spoke sign ay nag-umpisa yan sa 5 lamang ka, yan, 5 lamang ka sinag. So, ulitin natin. So, 3, 4, 5, yan. At ang panghuli niyan, nag-umpisa yan sa 5, and then 7, tapos 9, and then 12, and then 16. Yan. Ang mga spokes na yan ay treasure symbol. Ngayon, punta na tayo sa totoong distansya ng isang spokes. Ito na yung pinakasikreto. 1 spokes is equals to kulayan natin ng pula. Importante kasi ito kasi kapag sumobra or kumulang tayo sa measurement ay hindi natin matamaan ang item. So 1 spokes is equals to 39 inches. Okay, huwag kayong maingay. Sikreto lang natin to. Okay, 39 inches ang isang spokes. At ang isang hakbang ko ay 1 yarda. So ang 1 yarda ay 1 yard is equals to 36 inches lamang ang 1 yard. Okay, ulitin natin, lagyan natin to ng yard. So 1 yard is equals to 36 inches. So short siya ng 3 inches. Kasi 39 ang 1 spokes. Ang 1 spoke lamang, ito yan 39. So kung 5 spoke, ibig sabihin 3 times 5, 15 inches kaagad ang nawala. Kaya nagkamali tayo. Okay? At ang 39 inches naman na 1 spoke ay halos isang 1 meter yan. 0.990 meters. So halos umabot ng 1 meter. So ito na lang ang gamitin natin. Ang 1 spoke is equals to 1 meter. Kasi napakakunti na lang na point yan, no? 0.1 na lang ay magiging 1 meter na. So 1 spoke is 1 meter. Ito ang malapit sa katotohanan. So 1 spoke is less than 1 meter, pero napakakunti na lang. Okay, pero para makasigurado ay dala kagad ng magdala kayo ng tape measure, pulgadera, or yung steel rule or steel tape. At talagang sukatin nyo na ang isang spoke ay 39 inches. Okay, so yan ang pinakasikreto mga katiyats. Kasi palagi ko lang sinasabi na isang spoke, isang hakbang. Ang hakbang ko kasi ay 1 meter kasi matangkad ako. Kung maiksi pala yung hindi ko nasabi na kung maiksi ay lakihan nyo ang hakbang nyo. Kaya ang maganda ay kunin nyo talagang value ng 1 spoke is equals to 39 inches. Yan. At magdala kayo ng pangsukat talaga. At sukatin nyo. Halimbawa, makakita kayo ng 10 spokes or 9 spokes. So, 39 times 9. Kung 9 spokes or kung 7 is 39 times 7. Yan. Ang value niyan, yun ang totoong layo. At gamitan nyo ng
pulgadera or steel tape na pangsukat, yung gamit ng mga panday para precise at eksakto ang ating sukat. Siya nga pala, ang spoke sign, ang palaging tinuturo talaga niyan na direksyon ay east. So huwag kalimutan, unahin muna ang east bago pa man ang ibang direksyon kapag spoke ang inyong nakita na symbol na nakalagay sa bato. Halimbawa, ito yung bato at merong spoke dyan, so dito kaagad kayo sa east. Ayan ang puntahan nyo mga ka-TH para mas madali at precise bago kayo pumunta sa iba pang direksyon. Ngayon punta tayo sa ating example. Okay, ito yung ating example. Mayroong sun dito at mayroon ding dot dyan at mayroong 1, 2, 3, 4, 5. So mayroon tayong 5 na spoke na tinatawag. So kapansin-pansin na mayroon ditong mahaba na linya at yan ay nakaturo sa east. Kaya maganda kasi east ang tinuturo niya. So ito 5 ka spokes times equivalent niya ay 39 inches. So ang resulta niyan, halimbawa ang resulta niyan ay 120 or sabihin natin 190 inches. Okay, yan ang totoong layo. Kaya i-calculator nyo mga ka-TH ang mga value niyan. Okay, at kapag wala sa east ay hanapin nyo ang pinakamahaba na sun ray. Yung linya na pinakamahaba ito. Halimbawa wala ito, so ito ang sundan nyo. So yan naman ay gamit tayo ng compass. Ganyan. So yan, ito na linya ay nasa southwest. So south, ito ay kalagitnaan southwest. At ang layo niyan ay 5 times 39. Ang resulta niyan, yan ang tunay na layo. Okay, yan ang isang sikreto. Sundan ng mahaba. Okay, so punta tayo sa isa pang example. Ito. Ito yung eksakto. Meron siyang ito, mahaba na linya. So kung ang east ay narito, so perfect na ito kasi narito sa southeast ang linya na mahaba. So ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5 din pala. So 5 times 39, yan ang eksaktong layo ng item papunta dito. Yan, at kung hindi yan east, sabihin natin yan ay nasa south, at kung wala kayong natagpuan dyan, hanapin nyo talaga ang east. Ang east ang pinakauna na direksyon. Halimbawa yan ang east, so ito yung unahin natin kung dyan yung east. Okay, sa spoke sign, always remember na ang east talaga ang direksyon yan. Kaya nga sun ang ginagamit kasi ang sun ay hindi nawawala yan. Kapag umaga, nandyan talaga yan sa east. And then kapag hapon ay nasa west. Ngayon kung west naman yan ay ganito lang ang sign niya. Half, kalahati. And then tong linya yan ang horizon. At wala siyang sun ray. Kasi kung may sun ray, umaga yan. Kaya kung west, sa kanluran, yan ay walang sun ray, ganyan lang. Parang letter D.
Kaya karamihan ng letter D ay west. Okay, so yan lang mga katiyats ang aking maibahagi sa inyo ang sikreto ng spoke symbol for Yamashita Treasures. At ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa inyong palaging pagsubaybay sa ating channel. May the fortune be with you mga katiyats.